Sa buong karir ni LeBron, meron total na 9 coaches ang dumaan sa kanya. 3 sa Lakers, 1 sa Miami, at 5 naman sa Cavaliers. Ang isa sa mga coaches na dumaan kay LeBron, si Brendan Malone, ang tatay ni Coach Mike Malone ng Nuggets. Nasa 2 coaches lang yung hindi natanggal during LeBron tenure. Si Tyronn Lue yung isa doon. Pero after kasing umalis ni LeBron papuntang Lakers, nagkaroon ng 0-6 start ang Cavaliers ng 2018-19 season bago siya tinanggal nun. Si Coach Erik Spoelstra yung hindi natanggal na head coach na dumaan kay LeBron. Pero noon may balitang pinapapalitan pa ni LeBron bilang head coach si Coach Erik na lumapit pa siya kay Pat Riley. Kaso hindi umubra si LeBron sa hit culture. Nakakuha naman siya ng 2 championship doon. Nasa GOAT discussion si LeBron. Si Michael Jordan dati yung napapag-initan niya yung GM ng Bulls. Si Kobe naman yung kanya mga ka-teammate dati. Coaches naman para dito kay LeBron. Magiging 10 na ang coaches na dumaan dito kay LeBron dahil syempre mag-hire ulit ng isa ang Lakers or kaya kapag lumipat si LeBron ng ibang team. Sinabi din naman niya noong nakaraan na di umano, hindi siya makikialam sa management kung sino ang kukunin nila bilang head coach. Ang isa sa mga candidate na papalit bilang head coach sa Lakers si Mike Budenholzer. Ang balita naman doon, siya ang papalit kay Frank Vogel sa Phoenix Suns. So reported pa lang naman yun. Sinabi din ng Miami Heat legend na si Tim Hardaway Sr. na bakit hindi na lang si LeBron ang maging playing coach ng Lakers. Dahil ganun din naman ang mangyayari kapag hinire ng LA si JJ Redick. Siya yung magrara ng practice at games. Kahit si Byron Scott na dating Lakers na nagkaroon ng 3 championship noong 80s at naging head coach din naman ng team, sinabing bakit hindi na lang si LeBron ang gawing playing coach. Nire-respeto pa rin naman niya si LeBron at least siya yung gagawa ng desisyon sa team mula sa player standpoint hanggang pagiging coach. Kahit naman yung mga headline dati na nagpapaalam muna or humihingi ng permiso si Darvin Ham kina LeBron at AD para sa rotation nila. Base pa kay Byron Scott, si LeBron din naman ang nasusunod sa loob ng court at bakit hindi na lang sa kanya ibigay yung pagiging head coach. After matanggal ni Darvin Ham, lumabas ang balita noon na ang pinagmulan di umano ng issue sa pagitan nilang dalawa ni LeBron nung sinabi ni Darvin Ham na ililimit niya ang minuto ni LeBron. Ito yung first game pa sa season. Hindi nasunod ang game plan na yon at para ma-preserve sana yung mileage ni LeBron hanggang dulo. Para kasing masagwang pakinggan na nire-recommenda na ng ibang dating players na maging playing coach si LeBron. Parang hindi maganda yung naging reputasyon na sa NBA. Nagiging topic na rin kasi yun ng mga sports website. Hindi naman kasi masamang idea dahil hindi naman bago yun sa NBA. Mahirap nga lang sa era ngayon dahil sa SOCMED. Yung balita pa lang na gagawing playing coach si LeBron, parang hindi magandang pakinggan at naiiba yung narrative. Marami naman kasing naging playing coach sa NBA. Si Bill Russell naging playing coach sa last 3 years niya sa Celtics, nag-champion pa. Si Bob Cousy nung bumalik siya sa NBA para sa Cincinnati Royals, ito yung dating team, hinire din siya noon bilang head coach. Naglaro siya ng 7 games at technically siya din yung coach ng team. Base pa sa Fox Sports, 40 ang naging playing coach sa buong history. Ang pinaka-latest doon si David Cowens noong 1979 after tanggalin sa kalagitnaan ng season si Tom Sanders. Sa taon din na yon dapat maiko-coach ni David Cowens yung isa sa mga legend, si Larry Bird. Na-drop kasi siya noong 1978. Hindi naglaro noon si Larry Bird sa draft year niya dahil bumalik muna ng college. Hindi naman bad idea na maging playing coach si LeBron, yung media attention lang, hindi gagana. Kada magkakamali si LeBron, siguradong babakbakan siya ng media. Isa pa, iba na rin ang mga players ngayon, pumapalag na sa mga coach. Isa pa, at least, wala nang coach sa Lakers ang pwedeng ipatanggal dahil hindi naman pwedeng ipatanggal ni LeBron yung sarili niya bilang head coach. Sinabi rin naman to dati ni Iman Shumpert nung nagkasama silang dalawa ni LeBron sa Cavaliers, na pinag-aaralan ni LeBron kung ano ang magiging rotation ng kabilang team, kung paano ang kanilang substitution pattern. Kaya binabanggit niya yung sa mga coaches at napapagkamalan siyang nakikialam dahil kita naman sa camera. Base kay Shumpert, parte lang yun ng mataas na basketball IQ ni LeBron sa game.